Ito nga pala tayo mag-start. Okay. So, ang last video natin ay May 15 ng Friday. So, ngayon ay May 19 na. Last natin ay exercises tungkol dito sa z-test for 2 sample means. Ngayon ay nasa f-test na tayo. Ang dami pang ano nito eh. F-test, okay. Tawag din siya analysis of variance or ANOVA. Hindi yan tawag dito sa f-test. So, ang pinaka difference lang naman niya dun sa nakaraan, sa t-test tsaka z-test. Ginagamit yung f-test kung yung sample natin ay 3 or more. Okay. Kasi pag 2 naman, pag dalawa lang naman yung sample natin, pwede naman natin gumamit na lang tayo ng t-test. Pero pag 3, 4, 5, f-test na yung gagamitin natin. Okay. Yun lang naman yung pinaka-difference doon. Yun din naman yung approach. Pinag-compare lang din naman yung mismong sample niya. Okay. Pwede rin siyang 2-tailed, 1-tailed. No? Meron siyang 3 kinds of may 3 kinds siya, yung f-test or ANOVA, analysis of variance. 1-way, 2-way, tsaka 3-way. Pero daw dito sa ay 1-way analysis of variance will be this focus of discussion. So pagkatapos nito wala ng 2-way or 3-way. Okay, napangaba yung mga nakalimutan ko na. Yun lang naman yun nandito. Basta ginagamit lang to pag pang maramihan na yung Okay, one-way analysis of variance. Ano ba to? So, hindi talaga to maintindihan. Kahit binasa ko to ng maayos, hindi ko maintindihan. Pero, ibig sabihin lang dito ay isang factor lang yung parang binibase natin. Kasi pag one-way, isa lang factor or variable. And then pag two-way ay dalawang variable, dalawang factor, dalawang variable. So for example dito, wait lang. So the computer store is selling 3 different brands of cellular phone. So the manager of the store wants to determine if there is a significant difference in the average sales of the 3 brand cellular phone for 5-day selling. So siya ay one-way, nag-compare niya yung 3 brand ng cellphone. So, kaya ANOVA yung f-test yung ginamit natin kasi 3 or more. And then, pag 2-way siya, parang pinaghihiwalay natin, nagkakaroon tayo ng dalawang variable. Pare ay sa babae at lalaki. So, ano yung significant difference in the average sales of 3 brand of cellular phone? So, depende pa kung babae or lalaki yung bumibili. Ganun yung 2-way. Then, pag 3-way yata ay for 3 yatang variable yan. So, yun lang naman dito. Okay. So, ANOVA, analysis of variance. Parang same lang din siya ng pagkukuha ng variance. Parang yun yung mismong point niya eh. Kumukuha siya ng variance between groups, within groups, tsaka yung total variance niya sa lahat ng sample. So, wait lang. Okay, may ANOVA table. Okay, ito muna yung mismong ginagawa. Hindi pala. Ari pa lang mismong ginagawa. Ito pala yung sa last, ito yung sa pinakauna. Dahil, kinukuha mo lang yung mga sum. Okay, ginagawa mo din to. Source of variation, between groups, within groups, tsaka total. Pag pinag-plus mo naman, ito lang din yun. Tsaka ito. 73, tama ba? Mali pala. Wait lang. Yan ako. Total. Parang hindi naman. 8.93 plus 36.8. Ikaw nga. Pinagpa-plus lang din naman. 45.73. Okay. Source of variation. Degree of freedom. So, magkakaiba pa siya. Sum of squares. Yung minimum sum of squares. Tsaka F value yung completed, tsaka meron din ditong pagko-compare. Yung parang dun sa t-test natin, may pinag-compare tayong galing sa table. So, makikita nyo siya mamaya kung paano.
So, based on the table, ki number of columns. So, yun yung mismong kung ilan yung for example, kung ilan yung groups. Dun sa last example ay 3. Okay. Yun lang yun. Yung n ay yung mismong number of observation. So, may tig-5 tayo sa bawat groups. So, 15 yung number of observation natin. BSS, between sum of squares. Parang variance minus the CF. Correction factor yata to. Pagkatanda correction factor. So, yung sinendil na link ni sir ay iba yung approach niya. Iba yung pagsasolve niya. Pero ganun din naman yung result. Hindi na lalabas. Pareho lang. Then, total sum of squares minus aring CF uli. So, kaya ang unang sinosolve mo itong CF. Correction factor daw. And then, WSS, makukuha mo siya, difference between itong total tsaka between sum of squares. Then, mean sum of squares, mean squares pala. Okay. So, yung nakuha mo sa between sum of squares, i-divide mo sa degrees of freedom. Meron din dito sa mean square within degrees din, over degrees of freedom. And then, makukuha mo na yung F value sa ratio ng S, itong mean squares over itong mean squares between tsaka mean squares within. Okay. So, ganun din. Kung ang na-compute mo ay mas malaki yata, is greater than F tabular value, re-reject natin yung null hypothesis. And then, yun. Parang ganun din yung sa last t-test, z-test. Ay, sa z-test. Ganun. Napakita ko pala sa inyo yung video. Iba yung, hindi, ang papakita ko lang yung mismong bakit yung mga between sum of squares within sum of squares. Saan ba yun? Ito ba yun? Dami aso. In this tutorial, I'm going to talk about how to calculate different subsamples. And I'll also take all these three squares and ito mismo yung sum of squares. now the next calculate. Ito mismo yung tayo. Sum of squares, kukunin mo yung variance ng bawat groups and then ipa-plus mo. So makukuha mo yung within groups, and then pag between groups naman, kukunin mo yung variance ng buo. Kukunin mo yung mean, and then ima-minus mo dito sa buong mean. Wait lang, para hindi nyo maintindihan nila. Okay, ito variance, total, yung TSS, total sum of squares. Isang grupo na lang yung buong observation. Kukunin mo yung variance niya. Okay. Wait lang, paano ba yung pag-compute niya? Ito ay within yata to. Yan, sum of squares within groups. Kinuha niya yung mean muna ng bawat group and then minus sa lahat ng observation ng bawat group. So magkakaiba to ng mean. Ito ay may mean na 4, 8, tsaka 13. Okay. So pagkakuha ng mean, the difference ng itong observation minus yung mean, and then makukuha nila in square. So, and then inad, and then lahat na ito ay plus. Yun na yung sum of squares within groups, no? And then ito yung total, kinuha niya lahat ng mean nitong buong grupo. So hindi na siya by group. Tapos minus niya sa lahat ng observation. Yun din yung approach. Yung nakukuha niya, A-square niya. And then pinag-plus. So yun na mismo yung total. And then yung between, makukuha mo naman siya pag pinag-minus mo tong dalawa. Pero pinaliwanag niya pa din kung paano. Kinuha niya yung mean nito ng buo, and then minus sa mean nito, and then in square, and then pinalas yata. Yan, plus 10. So yun na yung mismong between groups. So,
parang ano ba yung variance dito? Sum of squares ang tawag sa variance, pero meron siyang dinidivide din niya sa degree of freedom. Pero ito kasi iba yung ano niya, parang sa huli niya minaminus, dinidivide sa degree of freedom. Ito mismo yung degree of freedom niya. Okay. Sakit. Okay. Now, okay, so example 1. So, the computer store is selling 3 different brands of cellular phone. Nagbebenta sila ng 3 brand ng cellphone. And then, the manager of the store wants to determine if there is a significant difference in the average sales of the 3 brand of cellular phone for 5-day selling. Okay, gusto niyang malaman kung may difference between dun sa average ng pagbebenta niya ng 3 brands ng cellphone. Okay, ito yung data. Ito ang unang ginagawa pag dito sa F-test. So, gagawa kang table. Nandito yung okay, mas maganda kung x1 to kahit anong mangyari. X sub 1, x sub 2, x sub 3. Okay. Dahil kasi nasa formula. Limit siya. Mas maganda x sub 1. Okay. So, basta x sub 1, x sub 2, x sub 3 siya yung magre-represent ng bawat groups. Basta yun na lang para consistent siya. So ito yung data niya. Kinuha niya yung mean, kinuha niya yung sum, hindi yung mean. And then degrees of freedom, and then yung number of observations sa bawat group. In-square yung x sub 1, x sub 2, x sub 3. So ito yung galing na naman dito. Tsaka itong pangatlo sa C. Then kinuha din yung sum niya. Ito ay hindi galing dito. Hindi siya in-square lang. In-square muna bawat observation. And then tsaka siya sa sum. Okay. And perform the analysis of variance and test the hypothesis at 0.05. So parang din siya yung sa mga t-test din. Meron din siyang level of significance, pero nag-iba nga lang ay ginagamit siya pag maramihan na sample. Ganun din, ang naiba lang talaga yung itong computation din. Yun lang din yung naiba niya. Okay. Pero ganun din naman. Kailangan nyo nasa uluhin yung formula din. Okay, yung hypothesis, okay, there's no significant, lagi naman ganun null hypothesis. Wala siyang significance, equivalent lagi siya. Then alternative hypothesis ay may significant difference sa average sales of the 3 brands of cellular phone. Okay, same lang din hypothesis, levels of significance, nilagay niya lang yung 0.05. Hindi pa kaya yung tabular kasi may kino-compare pa tayo. And then, makukuha to by ito, 2 at 12 pala. Makikita nyo mamaya yung tabular, yung F table. Okay, level significance, computation. Okay. Wala siyang na computation mismo, Basta makuha mo lahat to. Okay, so ito sulat nyo na lang to, source of variation between groups, within groups, tsaka total. Ito ay difference between groups. So may 3 brand tayo. So 3 minus 1, 2. Yun yung mismong formula niya. Groups minus 1. And then yung ito total ay n minus 1. Number of observation minus 1. May 15 tayo. 5 each group. So, 5 times 3, 15. 15 minus 1, 14. Then, makukuha mo yung within groups by, ito, minus nyo na lang itong 14 tsaka 2. Hindi lang naman lagi yan. Okay, so next ay SS. Itong sum of squares. So, makukuha mo siya by ito. Ito yung mismo formula niya pala. Total muna kinuha niya bago itong BSS. Hindi, pareho lang pala kahit anong So, kinuha niya muna tong CF, correction factor. Ito yung mismong formula na. Pinag-plus niya lahat to, 19, 28, tsaka 21. Ito. Itong sum ng ito.
pagpa-plus niya muna to bago i-square. And then over 15, 5 plus 5 plus 5. So, diretso calculator na naman to. So, 308.27. So, pag nakuha nyo na tong CF, itong total sum of squares naman. The summation ng lahat ng ito. Kasi nakuha nyo naman to, 85, 174, tsaka 95. Nakuha nyo na siya dito, 85, 174, tsaka 95. So, ito ay sum ng lahat ng in-square natin na galing dito. Sum of squares. Yun, sum of squares. Ito pala yung sum of squares. So, 85, 174. Yun siya TSS. And then, imamminus nyo yung nakuha nyo yung value sa CF. Okay, so 45.73. Okay, nakuha na natin to. Next ay yung BSS. So, makukuha nyo naman siya. Okay, magkaiba to dito. Kasi ang ginamit niya dito ay ito, 1928 tsaka 21. Tsaka niya i-square. So, substitute niya muna yung 19. Yung nakuha nyo yung sum. Dahil hindi niya pa in-square. Yung sa unang sum niya, sa tatlo. Ito. So, 19, 28, tsaka 21. Substitute nyo muna para magiging ganito to. So, 19 squared, 28 squared, 21 squared. So, dapat lahat sila ay over 5. May tigpa plus yan. Hindi sila magkakasama. Okay. Then, minus 308.27. Lagi siyang minus correction factor dito. So, ito makukuha nyo sa calculator, 72.2. Ito naman ay 156.8. Tsaka ito ay 88.2 minus 300. 308.27. So, 8.93. And then, makukuha nyo yun ay between groups. No? Then, makukuha nyo yung within groups. Yan, minus nyo na lang. 45.73 minus 8.93. Check na natin. Oh, tama pala. Check ko na rin. Okay. Yung mean squares naman, yung MS, makukuha nyo siya by dividing ito. So, 8.93 divided by degree of freedom. So, makukuha nyo ito. And then, itong within groups, yung mean squares, sum of squares, within groups. So, 36.8 divided by 12. So, makukuha nyo itong 3.07. Makukuha nyo naman itong computed pag divide nyo ito. 4.465 divided by 3 is 3.07. Makukuha nyo ito. Okay. Itong tabular, 3.89. Nandito siya. F-test table. F-distribution tables. So, 0.05 tayo. Kita nyo ba? 0.05. And then, ito yung sa numerator. Okay. Dito kayo magbabasa sa degree of freedom, tsaka sa degree of freedom. So, ito yung numerator. Ito yung nasa taas. And then, ito yung nasa gilid. Okay. So, 2 tayo. Sabi ko ito nasa taas. 2. And then, hanapin yung 12. So, 3.88. 3.8853 or 3.89. Yun na yun. 3.89. So, doon nakukuha itong tabular. And then, decision rule. So, if the F computed is greater than this, ay reject the null hypothesis. Pero, less than siya. Less than yung nakuha natin. Kaya, retain the null hypothesis. There is no significant difference in the average sales of the 3 brands of cellular phone. So, pare-pareho lang yung benta nila dun sa tatlong cellphone. So, ganun din ang conclusion niya, no? Ganun din yung format. Since the F computed value of 1.45 is less than the F tabular value of 3.89 at this level significance with 2 degrees of freedom, so retain natin yung null hypothesis. Example 2 pa. Pero ganun din naman siya. So, test scores in entrance examination of incoming grade 11 students from 4 strands of academic track are shown in the next table. Is there a difference in the mean scores among the strands? Okay, perform post-hoc test. Basta, pinag-compare lang natin itong iba't ibang scores galing sa iba't ibang strands. So, 4 siya. Okay. So, perfect for F-test. Kasi F-test nga, 3 or more samples ang kailangan. So, kahit iba-iba yung kanyang
number of observation per group. So, ganun din naman siya. Ito yung mean niya, in-square to bawat groups. And then, in-sum yung square. Okay, ganun din naman siya. So, perform the analysis of variance, 0.05 level significance. Hypothesis, there is no significant difference in the mean scores ng lahat ng strand. And alternative hypothesis ay may significant difference sa mean scores. Yan naman lagi. Level of significance, so 0.05. Sabi lang dito. Computation, ganun din yung format niya. Ang naiba lang dito ay ito. Magkakaiba siya ng number of observation. Okay, 6, 7, 5, 6. Compute nyo muna CF. May nagsisilap. Okay, kukunin yung TSS. So, sum lang naman siya lahat ng in-square nyo. Ito, sum lang naman ito nyo. So, itong apat na to, sum lang. And then, minus ng na-compute ng CF. So, BSS naman ay square nyo over dun sa number of observation per group. Okay, ito yung sa quarry system, sa gas. Sisilap eh. Then, square sa lahat. Then, huwag nyo kakalimutan, lagi siyang over muna siya dun sa number of observation. Then, tsaka nyo siya ipa-plus sa isa. And then, minus sa 37,000. Ay, ito yung nakuha niya CF. Nagsisilap eh. Pakaba ako. Okay, makuha nyo yung BSS. Okay. So, basta ito, galing lang siya dito. Sa mga to. And then, over sa mga to. And then, ito ay naka-square. Siya lang yung square nyo. Yung nasa taas. So, makukuha nyo to. Calculate na lang. Makukuha nyo to 770.5. And then, yung WSS minus lang dito. Sa TSS minus BSS. Okay, wala nang CF to. Diretsa minus na. So, makukuha nyo na yung WSS. So, kuha nyo lang dito. Table. Between groups, within groups total. 23 ba lahat yun? 6 plus 7, 13, 18, tsaka 24. Okay. So, 23. Ilan bang group tayo? 4. 4 na strand dyan, kaya 3. Then yun. Minus nyo naman ito dalawa. Kuha nyo naman in groups. Itong SS, nakuha nyo naman siya dito. And 986, 177, 70. Ito pala. BSS. 986, tsaka itong total. Makakuha nyo naman ito basta mayroong nakuha ng dalawa. Makakuha nyo ng isa. Then, mean square. Itong table na ito, makakuha nyo siya. Divide lang dito sa degrees of freedom. Sa SS degrees of freedom. Divide nyo ito. 770.5 divided by 3. Tsaka 986 divided by 20. Makakuha nyo na itong dalawa. And then, yung computed, makakuha nyo siya by ito, ratio nitong dalawa. 256.83 divided by 49.3. Then yung tabular, check natin. Test. May cookies yan. So, 320. 310 dapat. 320. So, 2.30. Ay, hindi pala. Ari pala ipang. Ito pala. Pang 0.05. So, 3 tsaka 20. 3.10. Tama. 3.09 eh. Tapos 8. So, 3.10. Tama. So, there's decision rule kung greater than sa tabular. Okay. Reject natin. Analyze. And yun. Kaya nga na-reject natin, there is a significant difference in the mean scores of the incoming grade 11 students from 4 strands of the academic track. So, yun na yun. Tapos na, no? So, practice exercises na lang. Nakakalahati na tayo dito sa PDF. Basta ito, ginagamit lang siya pag 3 or more yung pinagkukumpara. Yun na yun. Yun yung mismong, ano doon. So, yun.